Uy, ang postal ID, pwede na kayang kumuha, pwede na kayang mag-apply ngayong buwan ng July 2024. Halika, aalamin natin ang tunay na status ngayong July 2024 dito sa Philippine Postal ID na inaabangan mo. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw sa lahat ng mga manonood. Saan man po kayong dako sa Pilipinas o nasa abroad man kayo. Ayan po, welcome dito sa ating YouTube channel. So eto na, dahil ngayon ay buwan na ng July 2024. Alamin natin ngayon kung pwede na ba kayong makaprocess ng inyong aplikasyon para sa Philippine Postal ID mga ka-vlogs. Kasi alam ko, napakarami nyo talaga ang nakaabang hinggil dito sa status, latest na status ng Postal ID. Noong nakaraang buwan po, June, ay nag-update tayo. Gaya po ng aking pangako sa inyo, ay every month po tayo nag-update sa inyo para naman po ay hindi po masayang ang inyong pamasahe at ang inyong pagod papunta sa mga post office, and then pagdating doon ay wala naman pala. Kaya po meron tayong ginagawang update every month or every now and then mga ka-vlogs, basta may masagap tayo na balita mula sa ating source sa post office. Bago natin yan pag-uusapan ang kalagayan or status ng Postal ID ngayong July 2024. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo na ang ating subscribe button na nasa baba at huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay nyo po sa all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So mabalik tayo, kung makikita nyo sa inyong kalendaryo, baka hindi nyo naman alam na ngayon po ay July na 2024. May tao ba na hindi alam kung ano na ang buwan ngayon, no? Nagbibiro lamang po tayo. So July ngayon, so as to date is July 7, 2024. Of course, noong Friday ay bumalik ako sa post office dito sa Davao City, no? At atin pong inalam ang status nitong Postal ID application. And sa ating pagpunta doon mga ka-vlogs ay kahit dito tayo sa Davao nag-follow up, centralized naman po ang system ng Postal ID. So nationwide, isa lang po ang system. So ang tunay na kalagayan, status as of to date, no, July 7, 2024, ay nananatiling suspended po ang ating Postal ID application nationwide mga ka-vlogs. Ang dahilan, sabi ng Post Office, ay dahil nga po sa ating national ID ay nagbabalak na po talaga sila na papalitan na yung Postal ID sa national ID natin. So yun po talaga yung main reason. Pero hindi naman po nila masagot-sagot, no? At hindi sila sure kung itong Postal ID application ay magbabalik pa ba at kailan ito magbabalik or magre-resume. So yun yung hindi nila sure. So pinag-ausapan na din natin doon, no, na or nag-request tayo na sana naman ibalik itong Postal ID kasi ibang-iba din talaga itong Postal ID kaysa ating national ID. Ang national ID kasi maraming problema, no? Hindi siya durable, hindi po matibay yung ating national ID card, no? Kung nakikita nyo po sa mga post sa social media regarding the national ID ay talagang nadadamage siya, no? Nabubura yung mukha, nabubura yung mga details, no? Mga personal information. So, hindi din talaga ganun katibay, no, ating national ID. Unlike po sa Postal ID na talagang matibay, no? Matibay at yung kanyang card design, no, yung features niya ba ay talagang masasabi natin na valid, no? Unlike sa national ID. Kaya naman po ay nag-request tayo doon na sana naman na ibalik
na ang postal ID application. No? Nag-fill up tayo ng request form doon. Kaya naman, kung nais na pong bumalik ang postal ID application, pwede kayong pumunta sa post office. Tapos mag-fill up kayo ng request form na ibalik po ang postal ID na application, no? Na kailangan talaga ninyo. So, para magtulungan tayo, mas maraming nagre-request, mas maraming naka-fill up sa request form, ay mas malaki ang chance na dinggin tayo na ibalik itong postal ID application. Kaya pwede kayo, no, kung makadaan kayo sa mga post office, mag-fill up kayo ng request form, mga ka-vlog. So, hindi ko na lang po na-picturean yung request form, anong ang itsura, no, kasi nagmamadali tayo kahapon. So, nakalimutan ko din talaga, no, dahil sa nag-uusap kami doon sa isang source natin sa post office. Kaya naman, daanan nyo na lamang po sa mga post office dyan sa munisipyo or city nyo, no, kung may time kayo. Fill up kayo ng request form. So, yun mga ka-vlogs babala lang din po sa mga inaalok online na postal ID. Muli po, tayo ay nagpapaalala, nagre-remind sa inyo na huwag po kayong maniniwala sa mga ganoon. Huwag nyo pong i-grab ang mga ganoon na offer, no, na sila ay magpaprocess sa inyong postal ID tapos magbabayad kayo. Huwag kayong maniniwala dyan mga ka-vlogs, no, dahil uulitin ko, suspendido po nationwide ang postal ID at tiyak, yung mga ino-offer online ay peke po yan. So huwag maging biktima kasi nadidetect din po ang ating postal ID kung peke or legit ito. Lalong-lalo pa kung gagamitin ninyo ito, no, sa pagkuha ng passport. Ayan, mayroon pong detector machine or scanner yung DFA, no? Nalalaman nila na peke yung inyong postal ID. Huwag na natin yung tangkilikin. Walang magpapaloko or walang manloloko kung walang magpapaloko. Diba po? So, sayang lang po yung pera nyo dahil nationwide ay suspended po ang ating postal ID. So, magtulungan na lang po tayo na maibalik ma-resume. Gaya ng sinabi ko kanina, mag-fill up kayo ng form, request form na ibalik na po ang postal ID application, no, sa inyong mga post office dyan sa inyong lugar, mga ka-vlog. So, huwag tangkilikin ang mga online na yan kasi wala talaga, no? Kahit sa Metro Manila, in Post Office Main Manila ay talagang wala pong tinatanggap na aplikasyon, hindi sila nagpapaprocess nitong postal ID. So, yun po ang pinaka-latest, no? Pinaka-latest po yan na status ng postal ID application dito sa Pilipinas as of today, July 7, 2024. So, kung nagbabala kayo kumuha ng postal ID, wag na kayong pumunta sa post office. Kung gusto nyo pong makasave ng pamasahe or oras ninyo, sana'y na-update po kayo. Naibigay ko po sa inyo ang update, latest update hinggil dito sa postal ID. Kaya naman, kung natulungan ka sa video na to at satisfied ka, bigyan mo naman ako ng like sa video na to and mag-komento na rin po kayo sa inyong mga opinion, no, regarding dito sa postal ID. Dapat na ba talagang ibalik ito sa hindi pa matapos itong 2024? Yes or no, mga ka-vlogs? Type nyo lang yung comment nyo sa ating comment section na nasa baba. Sana yung naging gabay ang video na to kahit paano ay nabigyan tayo ng bagong update, kaliwanagan sa mga bagay-bagay na nangyayari po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So bago ako magtapos sa video na to, inanyayahan ko po kayong maging miyembro dito sa aking YouTube channel. Click nyo po ang ating join button nasa baba yan, mga ka-vlogs. Marami ang mga perks na andyan kung magiging miyembro kayo dito sa aking YouTube channel. And of course, sa mga nais sumuporta, ayan pa rin po ang ating super thanks button na nasa baba. Click nyo lang, mga ka-vlogs, at kayo na po ang bahala kung ano ang pipiliin nyo dyan sa ating super thanks button. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, inanyahan ko po kayong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. At huwag niyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari niyong i-komento sa comment section na nasa baba.
At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.